So yung company po namin, ang pioneering white water rafting company dito sa Cagayan de Oro. So we are now in our 16th year in business. So nandito po tayo sa Ugyaban Bridge border. So dito sa right side natin, Cagayan de Oro, tapos yung left side, Bukidnon. So yung river natin, nag-serve siya as boundary. So ang pangalan po ng river natin ay Cagayan de Oro River. Kasi yung mouth niya, nag-end sa Cagayan de Oro. So, meron po tayong 21 major rapids, hindi pa kasali doon yung mga bonus rapids. So, advanced course po tayo. So, mag-name muna tayo ng equipments. Ito po yung helmet natin, life vest at paddle. So, ito po yung paddle, one of the most dangerous equipment sa whitewater rafting. So, i-name po natin yung parts nito, T-grip, shaft, at blade. So kapag nag-paddle po tayo, always hold your T-grip na ganito. Hindi ganito, dahil kapag nabasa ito, madulas po. At kapag madulas, baka matamaan nyo yung katabi nyo, tapos mabungi pa. So always hold the T-grip. Okay, at kapag nag-paddle tayo, make sure na 3/4 or more ang nakasubmerge sa tubig. Huwag yung ganito lang, pa-chill-chill lang kasi wala din yung epekto. So para na kayo nagpa-paddle sa hangin. So make sure na 3/4 or above po yung nakasubmerge sa tubig. Okay, so we have 3 basic commands. First is paddle forward. So paano po yung paddle forward? So front, back. Kapag nag-paddle po tayo, make sure na 90 degrees po yung paddle natin. Ganyan, hindi ganito, dahil wala din yung epekto. Meron epekto pero maliit lang. So make sure na ganyan at may pwersa. So both hands, arms po yung gamitin natin sa pag-paddle para mas may impact at malakas. So paddle forward from front, back. So, kayo, try natin. So, hold your T-grip. Front, back. Okay? So, second basic command, back paddle. So, paano po yung back paddle? So, from back, front. Okay? So, yung third command, or pinaka-importante na command ay stop. Pag sinabi ng guide na stop, siyempre, mag-stop tayo, tapos yung paddle natin, ilagay lang natin sa ating lap. Huwag natin isubmerge sa tubig, dahil makamaneuver din yun ng boat. So, ilagay lang natin sa lap, at always hold the T-grip. Okay? So, meron po tayong 3 scenarios kapag nasa raft na tayo. Una, paano pag nahulog tayo sa raft? So, ano yung first thing na gagawin natin? So, first, dapat mag-smile tayo kasi meron tayong cameraman. Okay? Oh my God. And second, do not panic. Dahil kapag nag-panic tayo, maraming posibleng mangyari. So kapag nahulog tayo, meron po tayong tinatawag na floating position. So paano po yung floating position? First, always face downstream. Ito po yung upstream natin, downstream. Kaya kapag nag-face tayo ng upstream, syempre may inom natin yung tubig. So face downstream and then butt up and then spread your legs. Kapag hawak niyo yung paddle nyo, pwede siya gamitin as balance. Pwede rin yung kamay nyo gamitin as balance. Basta nakalaga. So second scenario, paano pag nahulog kayo? First scenario muna tayo, kapag nahulog tayo sa boat, floating position, at kapag malapit tayo sa raft, yun po yung raft natin, may mga black rope po tayo, pwede nyo yung gamitin. Pwede nyo ang hawakan kapag malapit na kayo sa boat. So, paano kayo erase from the water to the boat? So, huwag nyo gamitin ang kamay. Kapag tutulungan nyo yung kaibigan nyo, huwag nyo gamitin yung kamay panghila sa kanya. So, gamitin nyo yung vest. So, paano po paghila? Kapag maghila po tayo, turn back lang po, tas dito po ang hilahin natin. Okay? Huwag po yung kamay dahil mababali. So, second scenario, paano pag nahulog tayo 10 meters away from the boat? So again, yung basic floating position, relax, do not panic. And then pwede nyo gamitin yung paddle para pang rescue. Pwede nyo i-extend sa kaibigan nyo para mahila niya. Okay? So third scenario, paano pag nahulog kayo or na-eject kayo sa boat very far from the boat? So meron po tayong tinatawag na throw bag. So ito po yung mga best friend namin. So, huwag kayong mag-ala, hindi namin ito itatapon sa mukha nyo. So, near lang. So,
Nalunod na ako. Dapat waterproof camera. Next time. So yung throw bag namin, 25 meters long. So kapag itinapon namin to sa inyo, huwag nyo hawakan yung bag. Siyempre, kapag hinawakan nyo yung bag, lalo na siyang tataas. So kapag tinapon natin to, dapat dalawang kamay yung gagamitin nyo, tapos ganito sa neck, tapos face downstream. Huwag dito sa leeg. Dahil suicidal yun. Ito lang, tapos face downstream, at hintay lang kayo na i-rescue namin, okay? So, may questions po? So, few reminders lang. Huwag po tayo mag-litter sa river. Bawal po mag-yosi. And then always obey your guide. Okay? So, pag nakakonquer po tayo ng rapids, sasabi po yung guide na paddles up, high five, tapos itaas po natin yung paddle natin at sigaw tayo ng ahu, ahu. Okay. Magpawala po yun ng stress o yung tension. So, testing muna tayo. High five! High five! Louder, louder. High five! High five! Okay, so, yan po. So, bigyan natin